So guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. So tingnan natin kung ano yung mensahe sa'yo. Ayan. So be open-minded po. Hindi po halos lahat makaresonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Maraming pong salamat. Give me the message. Ano yung mensahe sa'yo? Give me the message. Ano yung mensahe sa'yo? So, dito, no, meron ako nakikita dito ang Gemini, Libra, and Aquarius. Then, meron din Taurus, Aries, Leo, Sagittarius, Virgo, Capricorn, Taurus. So, merong Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Aquarius, and Libra. Scorpio, Pisces, and Cancer. Halos lahat nandito, no? Pero malakas dito si Taurus. Si Virgo. Ayan. So, start na tayo. So, dito, ano, lumabas si Seven of Swords. Then, si Six of Swords upright. Kumbaga, ano, meron ako nakikita ditong, meron bang nagtago dito ng feelings? Merong akong nakikitang pagkukulang dito sa Seven of Swords, ano. Merong nanloko. Pero ngayon, ano, hindi niya matakasan to, okay? Kasi itong tao na to, meron siyang guilt sa realization. Merong guilt, nagkaroon ng realization. Kumbaga, natatakot to na baka bumalik sa kanya lahat ng ginawa niya sa'yo. Ganon. So, yung may mga bagay dito na binaliwala tungkol sa'yo, no? Pero hindi niya kayang i-deny dito. Kumbaga, meron akong nakikitang tatamaan ng karma. Kumbaga, unti-unting lalabas yung katotohanan dito. Okay? So, dito, no, meron din akong nakikitang Six of Swords, upright. Meron akong nakikitang distansya na nangyari. Okay? Kumbaga meron lang ditong tao na ugnay sa kanyang person dito na kung saan merong dumistansya. Pwedeng meron distance dito, physical, emotional. Merong lumayo. Okay? Lumayo yung energy ng taong ito dito sa person niya. Yung karma kasi rito, nakikitaan ko dito, no, habang ikaw naghihilom ngayon, meron akong nakikitang umaalis sa magulong sitwasyon, okay? Siya naman dito naiiwan sa pagsisisi, dito sa Six of Swords. Pwedeng ano, yung bang tipong inalisan mo to ng mabigat yung kalooban, sama ng loob, ganun. So, dito, no, lumabas ang The Hangman. Kumbaga dito, matigas yung ulo ng tao na to. Para bang ayaw niyang tanggapin dito yung pagkakamali niya noon. Pero ngayon kasi napipilitan siyang makita yung realidad. Yung karma niya kasi dito, no, dahil sa pagiging kampante niya na lagi kang nandyan palagi sa kanya, ngayon nawawalan siya ng control sa sitwasyon. Pwedeng ikaw, ano, pwedeng iba sa inyo nasa no contact situation. Yung bang tipo na kahit nasa no contact situation, pwedeng nag-i-stalk or meron nag-i-stalk or pwedeng nandun ka pa rin sa taong ito, yung kumbaga andun pa rin yung care mo, pagmamahal mo. Pero lumalabas kasi dito na ikaw, naghihilom ka na dito eh. Kaya lang dito, pwedeng nagbago ka. Kung halimbawa, ikaw yung unang nagme-message, nagchat-chat, nagte-text dito. Ngayon, para bang natauhan ka.
Kaya dito, itong tao na to, lumaki yung ulo nito, pero ngayon ano, para bang sinasampal siya ng katotohanan dito. Kasi dito, sa The Empress Upright, ano, ito yung pinakamalaking realization ng taong ito. Kasi, meron siya napagtanto-tanto dito na mahalaga ka pala. Nakita niya ngayon yung worth mo. Kung ano man yung ginagawa mo sa panahon ngayon, ano, nakikita niya. Ngayon niya nakikita kung gaano ka kaalaga, kung gaano ka totoo, kung gaano ka pagiging nurturing mo. Bihira kasi yung ganong klase ng tao. Kaya yung karma niya dito, sa kanya lang nakita yung halaga mo nung nawala ka. Okay? At hindi ka na niya na maabot. Ganon. Kumbaga, yung karma niya dito, mahirap ka nang makamtan. Kasi itong tao na to, dito sa Six of Wands, ano, nakikita ka niya na umaangat. Mas nagiging kang confident, mas nagiging kang, yung bang tipong napapansin ka ng iba. Meron siyang halong inggit dito sa Six of Wands. Pwedeng very attractive ka ngayon. Ikaw ngayon ay nagiging maayos ang sitwasyon, ayos ang iyong kabuhayan, ganyan. Yung karma niya kasi dito, nakikita kang successful, glowing, nang wala siya. Okay? So, dito, no, ikaw kasi dito, nakikitaan ko dito, natututo ka na sa mga pagkakamali mo dito. Kaya mo na kasing balansehin yung sitwasyon mo, naghilom ka na rin dito. Siya naman kasi dito, kailangan niya maghintay, alam mo yon. Yung bang tipo na hindi siya basta makabalik sa dating setup ninyo, no? Kasi may nagbago. Kumbaga, no, tinuturuan siya ng karma dito na maging patient at magkaroon ng emotional maturity, okay? So, nakikitaan ko rin dito, no, medyo meron ditong nagiging emotional detach or defensive siya. Pwedeng sinusubukan niya magmukhang okay, pero sa totoo lang, ano, magulo yung isip niya. So, nakikitaan ko dito, kinakalma tong person mo talaga kasi nahihirapan siyang i-express yung tunay niyang nararamdaman at ito yung pinakakarma niya. Okay, yung bagang hindi niya kayang maipahayag yung kanyang saloobin sa'yo. Kahit gustong-gusto ka niya, nananatili siyang tahimik dito. So, nakikitaan ko dito, malungkot siya dito sa Three of Swords. Kumbaga, no, dito din sa Five of Pentacles, nakikitaan ko dito, malungkot to eh. Kumbaga, pakaramdam niya na wala na sa kanya lahat ng mahalaga. Pwedeng naramdaman niya dito yung pagiging abandona, yung ganun. Yung kulang yung buhay niya ngayon. Ganun yung nararamdaman ng tao na to. Dati kasi kampante siya eh. Kampante siya na lagi kang nandyan. Kampante siya. Yan, I mean ano, kampante siya na kapag bumalik siya, tanggap pa rin siya. Kumbaga dito, excuse me. Ayun, pasensya na, ubo ko. Kumbaga dito, no, ngayon ramdam niya dito yung pagkawala mo. Yung pagiging niyang kampante na walan dito ng confident. Kasi dito sa Three of Swords and the Page of Wands, ano, merong healing na nangyayari sa'yo dito. Pero mabagal naman yung healing. Pero at least may progress. Okay, merong healing na nagaganap. Kasi dito, meron siyang unti-unting nare-realize niya kung gaano kanya nasaktan. Okay? Doon niya na napagtatanto-tanto na nasaktan ka pala niya. Kaya yung karma niya dito, habang nabubuhay siya, no, doon pumapasok yung realization na siya mismo yung sumira ng connection. Para bang dala-dala niya yun. Okay? Habang siya nabubuhay. Lalo-lalo na kung hindi ka na niya makamit dito, no? Kasi dito, gusto niya mag-message dito ha. Gusto niyang bumalik. Gusto niya magsimula muli kayo. Na-inspired siya sa energy mo. Para bang kakaiba yung energy mo. Pero hindi siya fully matured. Ganyan. Para bang gusto niya subukan ulit kasi nararamdaman niyang may nawala siyang espesyal.
So, nakikitaan ko dito, no? Posible, gusto niya magsimula from zero. Para bang gusto niya simula from the scratch. Ganyan. Mayroon siyang desire dito na sumubok muli sa'yo, kahit risky. Pero may lesson dito ha, kasi hindi na to pwedeng maging careless eh. Yung tulad ng dati, ganon. Yung hindi kasi siya nag-ingat, ganyan. Ngayon, mag-iingat na to. Excuse me. So, nakikitaan ko dito, no, sa Four of Pentacles. Napipilitan naman to mag-let go dito. Kasi may pride siya eh. Yung bang tipong naging kampante siya before. Yung karma lang ng tao nito, yung bang nawala yung mga bagay na akala niya, secure habang buhay. Ganon. Like trabaho, or pwedeng katayuan niya sa buhay, pwedeng ikaw, okay? Kala niya dito mananatili ka habang buhay sa kanya, okay? Nagising to ha, emotionally dito. Yung mga pagkakataong hindi kanya pinahalagahan noon, ngayon niya nakikitang malaking chance pala iyon sa sinayang niya ngayon. Okay? So, doon niya napagtatanto na, ay, ang laki pala ng sinayang ko. Ganyan. So, nakikitaan ko dito, ito kasi yung yung major karmic transformation itong death. Kasi, hindi niya na maibalik yung yung dati niyong connection. Either yung bang tipo na magbabago siya ng totoo o tuluyang matatapos yung chapter na ito. Ganon. Para ba matuto siya na sa lesson na to. Okay? So, nakikitaan ko dito, alam naman ng taong ito na kailangan niya magbago. Kasi kung hindi siya magbabago, pwedeng mawala ka na ng lubusan dito. So, nag-iisip-isip naman din to. Kaya lang dito sa Night of Swords, para bang may nag-uudyok dito na kung bigla na lang kumilos sa'yo, bigla na lang kumontak sa'yo. Para bang mayroon siyang urge na habulin ka, ganon. At magsabi ng totoo. Yung bang tipong ayusin yung mga bagay-bagay. Pero intense at padalos-dalos kasi yung energy ng Knight of Swords. Pero dito sa The Hermit, sa huli, nakikitaan ko dito, napupunta siya sa malalim na pagninilay-nilay. Para bang meron siya na pagtanto-tanto or pwede rin nag-iisip-isip. Ito yung totoong karma niya, yung mapag-isa habang iniisip lahat ng mga pagkakamali niya. Okay? Yung tipong lahat ng pagmamahal na naging kampante siya noon, habang ikaw, nagmo-move on ka, or hinahanap, yung mga tipong nasa moving forward ka na, siya naman napipilitan siyang harapin yung sarili niya. Lalo-lalo na yung consequence na ginawa niya. Okay? So, dun siya, dito pumapasok yung The Hermit mode. Nananahimik, nag-isolate, or pwede rin walang kibo, lumayo sa karamihan. Nagsa-self-reflect, ganyan. Para bang meron siyang pinagtatanto-tanto kung ano ba yung dapat kong gawin. So, pwedeng meron kang person dito, andito siya sa hermit mode na nag-iisip. Ayan, sarili niya muna. Pero, sa bandang nakikitaan ko dito sa The Hermit, nagninilay-nilay siya, okay? Para ba nagbabalik tanaw siya sa nakaraan, sa panahon ngayon. Ganon, nag-iisip-isip. Parang kinakalkula niya lahat ng mga nangyari sa inyo. At dun siya nag-iisip dito kung ano ba yung kasunod na gagawin. Okay? Ayaw kasi ng tao na to na maging padalos-dalos sa kanyang aksyon, lalo-lalo na sa'yo. Okay? Kasi pwedeng bigla ka na lang talagang tuluyang mawala kung hindi niya pag-iingatan or hindi niya pagpaplanuhan yung pagbabalik niya sa'yo. Pero nakikita ko dito, merong magbabalik. Okay? May magbabalik dito. Ayan. Hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.